Muling pinagtibay ng mga kasaping bansa ng ASEAN at ng Plus 3, China, Japan at Republika ng Korea ang kanilang matibay na ugnayan sa turismo sa ginanap na ika-48 pulong ng ASEAN Plus 3 National Tourism Organizations. Si Jim Reviosa magbabalita. Binigyang din ni Department of Tourism Undersecretary Berna Esmeralda Bonsuceso na ang kooperasyon ng ASEAN Plus 3 sa turismo ay higit pa sa simpleng pakipagtulungan. Isa itong mahalagang alyansa na nag-uugnay sa iba't ibang kultura, nagpapatibay ng ugnayan ng mga mamamayan at nagpapalakas ng paglago ng ekonomiya. Ibinahagi ni Undersecretary Buensuceso ang malaking kontribusyon ng mga turista mula sa Plus 3 sa pagbangon ng turismo sa ASEAN. Noong 2024, naitala ang mahigit 20 milyong pagdating mula sa China, higit 3 milyon mula sa Japan at mahigit 9 milyon mula sa Republika ng Korea na inaasahang tataas pa sa 2025. Anya, ang turismo ay nagsisilbing tulay ng magkakaibang kultura at mahalagang instrumento sa pandaigdigang pagkakaunawaan. Binigyang din niya ang kahalagahan ng ASEAN Plus 3 Tourism Cooperation Work Plan bilang plataporma para sa dialogo, koordinasyon at magkatuwang na inisyatiba. Our partnership between and among ASEAN, China, Japan, and the Republic of Korea is not just a collaboration. It is a vital alliance that highlights the profound role of tourism as a catalyst for unity and mutual prosperity. Kinilala rin niya ang ASEAN China Center, ASEAN Japan Center at ASEAN Korea Center sa pagsulong ng mga layunin ng rehiyon at pagtataguyod ng mga destinasyong panturismo ng ASEAN. Nananawagan si Buensuceso sa mga kasaping bansa na sama-samang bumuo ng mapagkompetensya, matatag at inklusibong sektor ng turismo. Our partnerships, we can champion cultural exchange and foster innovation in travel experiences, thereby enhancing the appeal of our destinations to travelers from every corner of the globe. Hinihikayat niya ang mas pinalakas na pakipag-ugnayan, pagsusulong ng palitan ng kultura at pagpapaunlad ng makabagong karanasan sa paglalakbay upang higit pang mapaigting ang atraksyon ng rehiyon at tiyakin na ang mayamang pamanang kultural at likas na kagandahan ay mapangalagaan para sa susunod na henerasyon. Kasama din sa nagbigay ng mensahe si Hironobu Nara, Deputy Commissioner ng Japan Tourism Agency Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. May delegado din mula sa bansang Republic of Korea at China. Puspusan na rin ang paghahanda dito sa Cebu, particular sa Mactan Shrine kung saan gaganapin ang opening ceremony bukas ng ASEAN Tourism Forum na dadaluhan ng iba't ibang bansang sakop ng ASEAN, mga dignitaries, kinatawan, bisita at iba pa. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Reviosa, SMNA News.